What's up guys? It's your boy, Sublano Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about power. Sino ang may mas power sa relationship? Ano nga ba ibig sabihin ng power? Power is the ability to make other people do things for you. Damn, traffic. So guys, when it comes to power, may tatlo kang tatandaan. Ano yun? Effort, commitment, and options. So dun mo malalaman kung sino ang may mas power sa relationship. O ito, meron ba kayong bata sa bahay? Like 1 year old or 2 years old? Sa tingin mo, sino mas powerful? Yung 1 year old? Or yung mami niya? Or yung father niya? O kayo na nasa bahay? So it's easy to see, di ba? Kung sino yung nagpo-provide sa kanya, or kung sino yung least ang ginagawa, or yung hindi ganong nagpuput ng effort, siya yung may mas power. Gets? So ganon sa relationship. Kung hindi ka ganon nagpuput ng effort, at yung partner mo or yung girlfriend mo ang nagpuput ng much more effort para sa relationship, ibig sabihin ikaw ang may mas power. However, the problem with most men right now, they trying to please most of women, di ba? Just to be in the relationship, just to get the sexual access. That's BS, bro. Hindi mo kailangan gawin yun. Kaya nga karamihan ng babae hindi attractive sa mga lalaki na they trying to please them. Wag na wag kang maniniwala sa babae na ang sinasabi is men should chase the woman. No, it's not. Because the more you will do that, the more they will have the power. Di ba? Walang pinagkaiba yan sa Megera. Ang dala mo 45. Ang kalaban mo mga naka-Armalite. Tingin mo may power ka? O ito, si Putin versus Philippines. Tingin mo sino may power, Brad? Oh, the only time na magkakaroon tayo ng power kung magiging hostage natin si Putin. Same thing with Same thing with China. Kung yung presidente ng China magiging hostage natin or mapapasakamay natin, then we have the power. But is it possible? No, it's not. Diba? So the more na hindi ka nagpuput ng effort, the more na ikaw ang may mas power. Okay? So ano pa yung dapat mong tandaan para masabi natin kung sino mas powerful sa relationship? Ano yung second? Commitment. O ano ibig sabihin nun? So commitment is nandyan yung hindi ikaw yung nag-chase, kundi siya yung nag-chase sa'yo. Pwede ka ba ng Saturday? Pwede ka ba ng Friday? Pwede ka ba ng Sunday? Though dapat ikaw ang nag-i-initiate nun, but most of the time women, because she's trying to chase you. So the more na na-feel niya na parang hindi ka ganun ka-committed, the more na parang she wants to be with you most of the time. I'm not saying na hindi ka mag-commit. What I'm trying to say here is, the more na hindi mo binibigay agad yung relationship, at nakikita niya na you can walk away once na nasa in the relationship ka na, the more na she will feel attractive sa'yo. Ibig sabihin, ikaw yung may mas power. So the more the woman chase you, ibig sabihin, ikaw ang may mas power sa relationship. Okay? So pangatlo, ano naman? The more na alam niya na ikaw yung lalaki pinagkakaguluhan or hinahangaan ng bawat kababaihan, ibig sabihin, ikaw yung may mas option. Ang babae, komportable sa lalaki na maraming kasamang babae or lalaki na already pre-selected by women. And especially beautiful women. Sila yung parang they can't say no, or it's hard for them to say no. Lalo na pag nalaman nila at na-chismis ka na marami kang naging girlfriend na magaganda. Di na lang kailangan na i-qualify ka para masabi nila na you will be a good boyfriend or you will be a good man because you are already pre-selected by beautiful women. Okay? That's how women think, and that's how women pre-select. Okay? Since alam niya na you can walk away pag hindi mo na gustuhan ang kanyang mga pinapakita, so alam niya na may options ka or marami kang options. The more na ganun na na-feel ng mga babae, the more na ikaw ang may mas power sa relationship. How dare But the problem right now, like I said, most of men trying to please women, either to stay in the relationship or to get the sexual access. Ang dami sa inyo, 3 months pa lang binibigay na kagad yung relationship, which is maling-mali, di ba? Yung iba nga lang, parang 2 weeks pa lang, in love na. Para kayong mga tanga, Brad.
Hindi mo nga alam kung may alam sa buhay ang babae na yan eh. Hindi mo nga alam kung sukan-sukan na yung magulang niya sa kanya, di ba? Oh, mamaya, di sanay magluto yan. Di sanay magligpit ng pinagtulugan. Yung mga ganun bagay. Brad, alam ko, pag masyado tayong in love sa babae, or pag masyado tayong tayo yung nag-chase sa babae, hindi natin nakikita yung mga bagay na yun, I mean, ayaw natin tanggapin yung flaws niya, di ba? Which is mali. Kaya nga bilang lalaki, dapat alam mong kontrolin yung emotions mo when it comes to relationship. I'm not saying na you don't need to love them. Of course, you can love them in a different way, di ba? Logic over emotions. Hindi pwedeng laging emotions. The only time na gusto, if you want to feel emotions, feel it to yourself. Mas nabifeel mo yung love pag pinagsisilbihan ka ng babae, di ba? Mas nabifeel mo na akin tong babae na to. Kumbaga, markado na to sa akin kasi ganito siya sa akin. If she's acting like a very feminine around you or most of the time, ibig sabihin, ikaw ang may power. At na-frame mo siya ng maayos. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Sana may natutunan kayo. Continue natin next time. And bye-bye.